Nauuso sa pulpo sa CCTV ang sapilitang pagkuha at pagsakay ng isang van ng isang lalaki sa Mandaluyong City. Ayon sa pulisya, mismong nanay ng lalaki ang nag-utos nito para iparehab ang kanyang anak. Pero giit ng live-in partner ng lalaki, hindi raw nagdodroga ang kanyang kinakasama. May unang balita si EJ Gomez. Makikita sa CCTV ang babaeng ito na naglalakad. Kasunod niya ang kanyang live-in partner na nakasando. Maya-maya, 4 na lalaki ang lumapit sa lalaking nakasando at sapilitan siyang isinama. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagsakay nila sa isang van. Nangyari ang insidente sa Barangay Plainview sa Mandaluyong City mag-aalas 7 ng gabi noong Huwebes. May tumawag sa pangalan ng asawa ko po. Tapos po, may biglang sumunggab na lang ng mga lalaki. 2, tapos hanggang sa naging 4 na sila. Tapos pagdating po dun sa may nakapark na sasakyan nila, naaktuhan ng anak ko na hinuhuli yung, dinutukot yung asawa ko paloob ng sasakyan na nakaposas. Nagpakilala raw na pulis ang mga lalaking dumakip sa kanyang asawa. Sabi ko po, ano po bang kasalanan ng asawa ko, sir? Bakit niyo po hinuhuli? Sabi niya, wag po kayong mag-skandalo. Pulis po kami, alam po ng magulang to. Agad daw siyang dumulog sa barangay at pulis matapos ang sapilitang pagkuha sa lalaki. Ayon sa pulisya, kinumpirma ng nanay ng biktima na sila ang nag-utos na sapilitang kunin ang lalaki. Kumpirmado po ng nanay na yung kumuha na yon ay yung mga kausap niya nasa isang private rehabilitation center para pumarehab daw yung anak niya. Dahil sa pakiramdam niya, gumagamit daw ng marijuana. Pero ayon sa live-in partner ng lalaki, hindi gumagamit ng ilegal na droga ang kanyang kinakasama. Hindi po siya nagde-drugs. Hindi ko rin po alam kung bakit ginawa ni mama yun sa kanya. Nang hindi niya ako kinakausap. Talagang sinadyaan nila na hindi malaman ni live-in partner na ipapasok sa rehabilitation center ang kanyang anak. Kaya talagang ang thinking ng live-in partner is dinukot ang kanyang live-in partner. Ayon pa sa live-in partner, away sa pera at pamana ang ugat ng pagkuha sa lalaki. Dahil dun yung sa mga pera, meron silang iringan ng pamilya niya. Kasi nga po, hindi po binibigay yung parte niya sa naiwan ng tatay niyang negosyo. Panawagan niya, ipaalam sa kanila ang kinaroroonan ng kanyang kinakasama. Ang gusto ko lang, makausap ang asawa ko, makita ng mga anak ko, nabuhay siya. Ipaalam lang nila. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang ina ng lalaki pero tumanggi silang humarap sa media. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.